Ready to go ka na? Relax lang ha, huwag ka mahiya sa akin. Pakita mo yung normal mong driving. At kung ano man yung maidagdag natin, idadagdag natin. So lagi mong iisipin, Gabe, nandito ka para madagdagan pa yung kaalaman mo sa driving. Hindi ka nandito para hindi porket galing sa ibang driving school ay uhusgahan ko or minamali ko yung ibang driving school. So kaya ka nga nandito para madagdagan pa. Okay? Sige, tara, let's go. Okay, good morning mga kuya. So, mayroon na naman tayong bagong estudyante ngayon ano. So, actually, student natin ngayon ay hindi beginner or zero knowledge, no? Dagdagan natin ang kanyang alaman sa pagdadrive. Si Gabe, no? Hi Gabe, good morning. Morning po. Okay, so Gabe, no, ganito. Bago tayo mag-start, although ikaw ay medyo may idea na sa pagdadrive, kaya ka in-enroll ni mami mo dito. For refresher course lang, no? So actually si Gabe mayroon na siyang license, no? Gusto niya lang talaga kasi madagdagan yung kaalaman niya sa pagdadrive, lalo na sa defensive driving, no? Okay, so bago tayo magpalit ng upuan, so remind lang kita, Gabe, no, na tulad ng kinukwento ko sa iyo kanina, yung mga karanasan ko. So, lagi nating iisipin na nag-uumpisa ang kaligtasan sa pagmamaneho natin ay nag-i-start yan sa sarili natin. Yung tinatawag na disiplina sa sarili. No? Kailangan fit tayo lagi mag-drive. Kailangan positibo lagi ang behavior and attitude natin para maiwasan natin yung problema sa kalsada. Okay, so ganun lang ang pagiging defensive driver or responsible driver. And then, syempre, after mo ma-check ang sarili mo, syempre, ang next na i-check mo dyan, syempre, yung pag-check ng sasakyan, yung pag-aalaga ng sasakyan. Okay, and then, pag na-check mo lang sa labas, ang sasakyan, makina, mga gulong, tools, pagpasok mo dito sa loob ng sasakyan, syempre, may safety procedure ka pa rin gagawin. Syempre, pasok mo pa lang ng sasakyan, hahanapin mo yung komportable mong upo dito sa upuan mo o sa driver side, yung komportable ka, no, sa pag-upo, pati yung sa manubela. Yung paglalak ng door, no? Kasama sa safety procedure yan. Siyempre, number 1 dyan, yung pagsi-seatbelt. At yung pagpapaalala sa mga pasahero natin o sakay natin na mag-seatbelt. Yung pag-a-adjust ng side mirror, rear mirror, no? So, ang isang driver, halimbawa, katulad mo, bago mong hawak itong sasakyan na ngayon, ang ulang ginagawa ng mga marunong na driver or responsible driver, siyempre, aalamin mo yung mga switches in control. Kung ano ba ang function nito, ganito, ganon. Although yun naman ituturo ko sa'yo bago tayo magpapalit. Okay, so ready ka na? Okay. Okay, Gabe, so before tayo mag-move, no? So refresh muna tayo. Signal kaliwa, signal kanan, and then sige, patay mo ang passing light. Passing light. Yung piniflick kanina. Yan, pitik-pitikin mo lang. Sige, pitik-pitikin mo. Yan. Tapos busina. Yan. Okay, so ready to go ka na? Relax lang ha, huwag ka mahiya sa akin. Pakita mo yung normal mong driving. At kung ano man yung maidagdag natin, idadagdag natin. So lagi mong iisipin, Gabe, nandito ka para madagdagan pa yung kaalaman mo sa driving. Hindi ka nandito para hindi porket galing sa ibang driving school ay uhusgahan ko or minamali ko yung ibang driving school. So kaya ka nga nandito para madagdagan pa. Okay? Sige, tara, let's go. Punta lang tayo, dito lang tayo, no? So mag-move ka, lilipat ka dyan sa kabilang lane, sa left lane, ha? Very good yan, no? Yan, ganyan lang, no? 1 car apart or ang kapag ganyan kabagal, make sure na kailangan kita mo lagi yung gulong niya na nakalapat sa lupa. Yan yung mga tamang distansya sa ganitong kabagal, ano? Tapos pagka medyo malayo, lagi lang naman ang pag-apak ng gas, gradual lang talaga, walang gigil dapat. Tapos tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, gamitin mo lagi yung pakiramdam mo. Kapag halimbawa ang ramdam mong bumibilis ka, ganyan.
Ganyan ang movement ng paa. And every time na ikaw ay bumabalik sa gas pedal, walang gigil. Yan namang automatic, kahit huwag mong apakan yan, tatakbo yan. Okay Gabe, so ganito, magpo-full U-turn tayo. So ang mga safe na pag-U-turn, laging check the surrounding, no? Harap, likod, and the same time dapat advance lagi ang pagsisignal mo. No? Kapag intention mo lang umikot, lumiko, signal your intention lang. Okay, signal ka. Go tayo. Kapag mga ganyan, slow down ka na.